celebration of our particular events po, especially sa birthdays, fiestas, and also mga occasions pagdating sa mga special events. So, even though lack ng pera, even though wala pa kami mga bagay na kaya ipagdan po kami sa mga gawain ng mga events na yun. Dinusun pa po meron kaming savings, funds, and assistance mo sa mga kamag-anak namin. Tulong-tulong po kami kahit yung problema kami pinagdadaanan. Yun lang po. And ito yung second question. Maaari mo bang ibahagi kung paano nagsimula at bakit ito mahalaga sa inyo? For sure po sa ancestors po naman na namatay no last, siguro mga around 1990s. Kasi nga po, medyo tragic po kasi nangyari sa kanya. Namatay po siya due to siya, naipit po yung paano sa bangka. Nagsakay niya po sa bangka and then, nung naipit po yung paano sa bangka, hubog po yung bangka na sinasakyan niya. Nung hindi na pumalis yung paano sa bangka na kaya hubog po sa bangka, namatay po siya doon. And then, we make sure na kahit sa ancestor po namin kasi hindi po kasi siya nakahandang pagdating sa mga birthdays niya, events niya. And pinakakot po ng ancestors namin na kahit wala po kami pera, kahit wala po kami mga funds pagdating po sa mga occasional earnings. Make sure po namin na meron po kami assistance and meron po kami mga funds or savings na pwede po makatulong sa events namin. At hindi po po pinagdadaan. Paano po ninyo sinisigurado na papasa ang tradisyon We will make sure na we're secured na mapasok po na talaga po sila sa events. So, yung mga children po namin, mga kids ko po, mga nephews, mga godchildren ko po, sinigurado ko na po na matapag po nila yung pinasabihan ko na po sila and may make sure na kahit sa problema harapin nila na mag-celebrate po sila ng occasions nila even though they're different religions, mapa-Kristiyano, mapa-Muslim, mapa-INC, they make sure na kung ano man itong tradisyon nila is gawin pa rin po nila kahit wala po sila magpuntar na pera kung save ka lang po sila para po sa Pinoon as nila po. Ayun lang po. Thank you so much. Maaari mo po bang ibahagi kung paano nagsimula ang tradisyong ito at bakit ito mahalaga sa iyo? So, simulan natin dun sa pista. So, hindi ako magaling sa history, pero pagkakaalala ko kasi, nung araw, yung Mendes kung tawagin niyang gahitan. Tapos hindi pa, going back with history, nagsimula kasi yung pagsa-celebrate ng pista. Yung unang pagkakataon na nakarating yung poon ng St. Augustine sa Mendes. So, dinala yun ng mga pinakaunang pari nung araw, yun, gahitan pa siya. Tapos nung nakarating yung santo na yun, ayun, siyempre, mga pari yun, mga Kastila. So, kung ano yung tradisyon ng mga Kastila, adapted ng mga unang nanirahan sa Mendes. Tapos yun, doon na nagsimula ng mag-celebrate ng pista tuwing araw ng fiesta. Sa bahay naman, yun, siyempre, mula sa amin, nagmula yung tradisyon ng sabay-sabay na pagkain mula dun sa mga magulang namin. Pati yung pagtrato ng pantay-pantay sa mga kapatid, walang lamangan. Okay? So, ganun din naman sa mga magulang ko. Nanggaling naman yun, or nagsimula naman yun dun sa lolo't lolo lang. So, mga magulang ng mga magulang namin. So, yun, doon siya nagsimula. So, ito po yung last na tanong. Paano po ninyo sinisigurado na ipapasa ang tradisyon ito sa mga susunod na henerasyon? Ayun, hindi siya simpleng bagay. Mahirap siyang panatilihin, lalo ngayon. Hindi na, kung napapagkumpara ko kasi yung mga tradisyon dati at saka ngayon, may mga bagay na na-enhance or umuunlad. Pero minsan kasabay ng pag-unlad, may mga bagay na nakakaligtaan na nakakalungkot, isa na dun yung kultura. So, yung pista dati, hindi na ganun kakulay, hindi na ganun kagarbo, hindi na rin ganun kasaya. Hindi ko alam, baka sa perspective ko lang yun kasi matanda na ako. Baka sa perspective ng mga mas batang katulad ko, masaya pa rin yung pesta, makulay pa rin. Pero yun, nabawasan na yung hindi ko isa sa salita pero may mga nawala, pero may mga nadagdag din sa mga kultura ngayon. Sana hindi patuloy na mangyari kasi pag namatay yung culture ng isang lugar, isang babayan, parang may kulang sa kanila.
namin. Tapos yung mga apo ko, mga nag-aaral ng kolegyo. Ngayon, pagka linggo, nagsisimba sila. Ito naman po yung pangalawang question. Maaari po bang ibahagi kung ano po kung paano nagsimula ang tradisyon dito at bakit ito mahalaga po sa inyo? Yung tulad ng nasabi ko na yung misis ko, wala yung tradisyon na yung sa akin na parang missionary. Ngayon, hindi ko matingay nireview ko nila na nireview pa-religion nila. Ngayon, nung gumaling, ito nang biyanan ko na magsimba sa kanila. So, ito po yung last na tanong ko. Paano po ninyo siniguradong ipapasa ang tradisyong ito sa mga susunod na henerasyon? Na yun nga, yung tulad ng nasabi ko na yung misis ko, simula yung tradisyon namin nung magkaroon ng karamdaman. May pumunta sa amin na parang missionary. Ngayon, hindi dumating nga yung misis ko magkaramdaman. Nireview ko nila na nireview sa religion nila. Ngayon, nung gumaling, biyanan ko na magsimba sa kanila. So, ito po yung last na tanong ko. Paano po ninyo siniguradong ipapasa ang tradisyong ito sa mga susunod na henerasyon? Bali sila na lang ang kukuha niyan, katulad ng mga apo ko na may naman sa simbahan, may katungkulan, mga youth. Bali sila na lang magpapasa sa yung nakakabata sa kanila. Tapos naman yung kung halimbawang madap ng mga workers nila na yung mga bata, isasali naman nila sa mga kakilala nila. So ayun nga po guys, dito na po nagtatapos ang aming interview. Narinig naman po natin ang kanilang mga tradisyon sa kanilang pamilya. Yun lamang po at maraming salamat.